So ayun, good morning guys. Nagbabalik nga pala Butch Masters. Kung bago kayo sa aking video, paki-like and follow na lang, shares ang aking video. Nais ko lang ipakita sa inyo guys, ito nga pala yung tunay na itsura natin. Ako isang wheel loader operator dito sa Boscalis, Philippines. Pero itong Boscalis ito ay galing pa ng Netherlands. So yun guys, bago ang lahat, shoutout nga pala sa aking mga nakasama dito sa Boscalis, sa SI team, DEM, DSS. Kung dumaan man ito sa inyong ito papakit. Total tapos naman na. Dati kasi bawal to i-vlog bawal ipakita sa bawal mag-video, bawal makita yung pangalan la. So dahil tapos naman na, palagay ko okay naman na, pwede naman na. So yun, pakita ko lang sa inyo itong mga ginamit na equipment, diba? Mga ginamit na equipment dito, yan sila. Yan ang lahat ng mga equipment na ginamit sa airport. Yan, may tractor, wheel loader 980, mga excavator, yan, malalaking excavator, may 395, 349, 320. Ayan. Tapos yan, mga trucks. Yan. Grader. Doon maganda yung mga pick up. Nakakala mo laruan lang dati. Sobrang dami niyan Oh, yan doon. Lang yan. Ginawa lang sa labas. Sinasamba yung pick up na yan. Navara. Hilux. Sinasamba sa labas yan ng mga mayayaman. Pero doon halos gawin laruan lang ng mga, di ba, mga ibang lahi yan, mga yan. To grader 140. Ito wheel loader 980. Yan. Hindi maiwasan yung ganyan kung nagkakaroon man ng damage to equipment. Sabi nga nobody's perfect. Wala naman perfecto, kaya minsan. Pero syempre ingat pa rin. Sobrang laki ng gulong niya. Ayun ang pinaka the best dito, yung tractor. Yung tractor Pend 940. Kaibigan ko yung naging operator niyan, mga kaibigan ko yan. 980. Ayan man, ito CPT. Yan yung pang testing ng soil, ng ground, kung gaano na siya katigas. Kami yung nagko-compact nun sa department namin. CPT. Yan yung nagte-testing kung gaano katigas na yung ground, kung pasado na siya sa inspection. Ito yung pison, ginamit ko rin yan kasi binigyan lang ako ng in situ para dyan. So nagpison din ako sa site na yun. Tapos ayun nga yung medyo masikipin daan dito. Yan yung mga truck na yan, water truck, fuel truck, ayan, tools truck, mga ganun ba, sa mechanic truck. Tapos yan yung mga toilet, office, shelter. Ayan, nandiyan na lahat. Alam ko binebenta yung mga yan tapos ito yung grader na walang manibela guys. Ako rin nung nagbaba niyan. Makikita nyo yan ilang beses ko na rin yan ginamit dito. Sa totoo lang hindi ko naman siya hindi ko pa siya totally alam. Pero dahil operator na tayo, kahit paano mabilis na natin siya na-adapt kung paano siya gamitin ng maayos. So ayan, okay. Grader 160. Ayan, wala na po siyang manibela. Na po siya, joystick na siya lahat. Ayan, meron na rin siya. Tapos ito ang pinakamatindi dyan, yung Kilber.
Kasi first time na gumamit nito dito sa Pilipinas. Yan, Kilber. Kaibigan ko ang nag-operate ito, si Fernan. Shoutout nga pala sa iyo, Fernan. Mga Bisayang nakasama ko. Traktor. Malupit yan, malakas ang makina yan. Pang ano yan, pang level ng ground yan. Level ng ground. Ayun. Marami pa mga bulldozer na ginamit. Mayroong D8, D6. Ayun. Marami equipment dito. Yung iba guys, binebenta na rito. Baka meron kayong may mga kakilalang gustong bumili. Di naman tayo nag-ano. Naano ko lang, parang info lang sa inyo. So ayan. Ito yung mga dump truck na to, hindi naman ginamit yan. 2 lang o 3 ang ginamit dyan. Ayan o, yung KH Keeper na yan. KH Keeper. Solid yan, magaganda pa yan. Matitino yan. Ayan, mga excavator. Telehandler, mga nakasama ko mga taga Bulacan. Shoutout sa inyo. Sana ibalang araw ay magkasama-sama pa rin tayo sa iisang kumpanya. Salamat sa mga magagandang alaala. Salamat sa mga pinagsamahan. Napakaraming good memories. Although may bad, pero normal yun eh. Nangyayari yun. Sa mga pamilya na makakapanood nito na yung mister nyo ay nakapagtrabaho doon sa project na yun sa Bulacan, sobrang dami namin binagdaanan doon. Ang hirap. Mahirap. Mukha lang madali kasi, di ba, operator, sabi nga nila nakaupo lang, pero hindi. Pag operator ka kasi, ang gumagana dyan, lahat. Nagiging multi ka ba kahit na ano, kasi yung utak mo, kung paano mo didiskartehan yung trabaho, kung paano mo masusolusyonan yung mga, di ba, yung mga pambihira, mga hindi na ano eh, kumbaga ang tawag dito, yung hindi mo na siya ano eh, unbelievable na ba, yung parang imposible na mangyari, yung imposible nagagawa mong posible. Ganyan naman tayo mga Pinoy, hindi susuko hanggat di nakikita yung magandang kalalabasan ng ano. So yan, shout out sa inyo lahat. Yung project na yon, yung airport na yon, ayun nga, sabi ko nga kanina, yung mga asawa nyo, yung mga tatay na nagtrabaho doon, maraming hirap. Diyan na kami kumakain sa equipment, diyan na kami kumakain, diyan na kami nagpapahinga. Minsan kahit na masama ang pakiramdam, pasok pa rin, diba? Ilang oras ang pasok namin diyan. Kaya para sa amin, yung mga nanggaling dyan sa Project Mia na yan, sa mga nagtatrabaho dyan sa labas na sinasabi 8 oras lang pagod na. Hindi naman sa pagmamayabang, pero sa lahat na nanggaling sa Mia, proud kayo kasi kumbaga yung mga nagtatrabaho sa labas, pagod na nila, warm up pa lang natin, diba? Kasi sa haba ng oras. Tapos yung mga pagkain namin dyan, syempre hindi rin naman pagkain Pinoy, although marami kang pagpipilian, kaya lang lamang yung pagkain na pabor sa ibang lahi. So maraming salamat nga pala sa lahat ng mga nakasama ko sa project niya. Shoutout sa inyo. Mabuhay. Ako hanggang ngayon nandito pa rin. Ako na lang yung natira, yung mga kasama ko wala na. Ako na lang yung naiwan dito, the move team. Ako na lang. Ako na lang mag-isa sa team namin sa SI. Ako na lang mag-isa ang nadala dito sa ano, dito sa Baseco Yard na San Miguel. So ako na nga lang mag-isa. Kasi mga operator na iba wala na. Nandun sa ibang project yung iba, pero dito sa Project Mia, ako na lang ang natira. Si Jason Villamor, shoutout sa'yo. Kasama ko siya natira dito, pero nakabakasyon na siya. So ako na lang yung nandito. Salamat sa lahat guys. Thank you.